Kung nandito ka ngayon, hindi ito nagkataon. May pagkabalisa sa iyong espiritu, isang tahimik na tanong na maaring hindi mo pa nasabi, ngunit naririnig ng Diyos gabi-gabi. Tapos na ba ang aking sakit? Maraming mga halal na kinatawan ang gumugugol ng maraming taon sa paniniwala na ang pakikibaka ay hindi matatapos, na para bang ang buhay ay nahuli sa parehong ulo ng pagdurusa. Ngunit kapag nagpasya ang Diyos na ibalik ang pahina, may mga espiritual na palatandaan na nagsisimulang gumalaw at kailangan mong kilalanin ang mga ito. Hindi iniiwan ng langit ang isang inosenteng tao na kasangkot sa mga digmaan na natupad na ang kanilang layunin. At ngayon ay may isang bagay sa iyo na nagising sa paghahayag na ito. Ihanda ang inyong puso sapagkat sa susunod na ilang minuto, mauunawaan ninyo kung ano talaga ang nangyari sa mundo ng mga espiritu habang kayo ay nahihirapan, umiiyak at nakaligtas. Maiintindihan mo kung bakit tila walang katapusan ng sakit, kung bakit nagsusuot ito ng mga sugat na hindi lamang sa iyo, at kung bakit ang kapaligiran sa paligid mo ay nagbabago ngayon sa banayad na bilang malakas. At bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita, mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso at sumama sa akin sa espiritual na paglalakbay na ito. Dito makikita mo ang direksyon, mga sagot at payo na nakahanay sa iyong kaluluwa sa layuning isinulat ng Diyos para sa iyo. Gayunpaman, huminga ng malalim. Malapit nang ibunyag sa iyo ng langit ang isang bagay na naramdaman mo na, ngunit hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang sakit na dala nito sa loob ng mahabang panahon ay hindi binabaliwala ng kalangitan, kahit na tila walang nakapansin sa iyong kinakaharap sa katahimikan. Mayroong isang hangganan, isang espiritual na yugto na itinakda ng Diyos para sa iyo upang madama ang unang epekto ng pakikibaka na ito. Hindi niya alam, pero ang bawat luha na bumabagsak ay may layunin, sinabi at isinulat. Kung ano ang dudurog sa iyo mula sa loob ay hindi maaaring lumampas sa limitasyong iyon. Ngayon ay napapansin mo na ang mga unang palatandaan ng pag-aayos na ito. May mga sakit na tila walang katapusang dahil naaapektuhan nito ang malalim na bahagi ng kaluluwa. Mga lugar na hindi hinahawakan ng tao ng kusa. Sinubukan mong ayusin ito, ngunit tila hindi na makontrol ang lahat. Hindi niya kasalanan ang damdaming ito. Ito ay espiritual. Ang sakit ay konektado sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na tanging ang Diyos lamang ang makapipigil. At nagpasya siyang magtakda ng isang dulo kung saan ang mga ellipse lamang ang makikita. Kapag namamagitan ng langit, ang pagbabago ay hindi palaging nagsisimula sa panlabas na kapaligiran. Nagsisimula ito sa loob mo. Nakakaramdam ka ng ibang pagkapagod na hindi sumisira sa iyo ngunit naghahanda sa iyo. Parang ang isang susi ay bumabalik sa diwa at biglang nawawala ang karapatang magpatuloy. Hindi ito kapangyarihan ng tao. Ito ay isang banal na konklusyon na nangyayari ng tahimik. Marahil ay hindi mo ito namamalayan, ngunit may isang bagay sa loob mo na nagsimulang magbago, na para bang ang iyong kaluluwa ay kinuha mula sa isang madilim na silid na tinitirhan mo sa loob ng maraming taon. Iniiwan ka ng Diyos mula roon, kahit na hindi mo pa rin alam kung ano ang itawag sa iyong nararamdaman. Ang sakit na minsan ay nakakulong sa iyo ay nawawala na parang usok ng liwanag. Ang siklo ay hindi lamang humina, kundi pati na rin ang espiritual at hindi na maibabalik na pagkawala. At narito ang isang detalye na kakaunti lamang ang nauunawaan. Kapag isinara ng Diyos ang isang siklo, hindi niya kailangang humingi ng pahintulot mula sa kapaligiran, sa mga pangyayari o sa mga taong nag-ambag sa iyong sakit. Ang utos ay nagmumula sa itaas at ang lahat ng nasa ibaba ay dapat sundin. Sa makatuwid, nararamdaman mo na may isang bagay na higit sa, kahit na walang lohikal na paliwanag. Dahil ito ay talagang tapos na.
At ang paghahayag na ito ay naghahanda sa iyo para sa susunod na punto, kung saan mauunawaan mo na ang pag-uulit ng pagdurusa na ito ay hindi kailanman aksidente. Ang pag-uulit ng sakit sa kanyang buhay ay hindi nangyari nang hindi sinasadya. May nakatagong intensyon sa likod nito. Napansin mo na ang ilang mga pattern ay paulit-ulit na parang palagi kang bumabalik sa parehong punto kahit na sinusubukan mong kumilos ng iba. Hindi ito kakulangan ng katalinuhan o kawalang muwang. Ito ay espiritual. May mga puwersa na nagsisikap na panatilihin ka sa isang gulong na laging sumasalungat sa iyong pagsulong. Ito ay isang pagtatangka upang sugpuin ang layunin bago ito lumaki. Marahil ay nagtataka ka kung bakit natagpuan mo ang iyong sarili sa parehong mga sitwasyon, kasama ang mga katulad na tao, mga dialogo na parang mga echo ng nakaraan. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang uri ng diskarte upang maubos ang iyong espiritu hanggang sa isuko mo ang inilagay ng Diyos sa iyo. Alam ng kaaway na kapag hindi niya kayang sirain ang pinili, sinisikap niyang pagod siya. Ngunit hindi ako umasa sa kapangyarihang natagpuan ko sa kaguluhan. Yung pag-iensayo na ito ay lumikha ng emosyonal na pagkapagod na ginawa mong pagdudahan ang iyong sariling kalusugang pangkaisipan. Iniisip niya kung may mali kang ginagawa, kung naaakit ka ba sa gayong mga sitwasyon o kung may kapintasan sa iyo. Ngunit ang katotohanan ay napunta ka na sa digmaan at ang mga tunay na labanan ay nagiiwan ng mga bakas. Ang mga ito ay hindi random na mga episode. May mga coordinated na pag-atake na kinakalkula upang paralisado ka sa parehong espiritual na lugar. At gayon paman, nagpatuloy ka. Ang sinusubukan nilang gawin ay ikulong ka sa isang uri ng di nakikitang bilangguan kung saan ang anumang pagtatangka na sumulong ay tila walang kabuluhan. Ito ay tulad ng pagpasok sa isang labirint na nag-aayos sa tuwing papalapit ka sa labasan. Ngunit pinagmasdan ng Diyos ang bawat galaw, bawat patibong na handang ibagsak ka. Hindi siya nawalan ng pag-asa kahit na tila wala sa direksyon ang lahat. Ang pag-uulit ng sakit ay naghanda sa iyo para sa mas malaking paghahayag. At narito ang lihim, ang lahat ng ito ay nakabalangkas sa isang paraan upang maiwasan ka mula sa pag-abot sa eksaktong sandali na ikaw ay nakatira ngayon ng sandali kapag ang cycle ay naputol. Ang espiritual na siklo na tila walang katapusan ay may bilang na mga araw at sa susunod na punto mauunawaan mo kung bakit nawalan ng lakas ang sakit kahit na ikaw ay pinakamahina. Hindi mo maisip kung gaano ka nayanig sa iyong tahimik na paglaban sa espiritual na mundo. Sa tuwing napapagod ka na, kahit pagod ka na, may gumagalaw sa kalangitan. Sa tuwing pinipigilan mo ang iyong mga luha upang mabuhay, kahit na walang enerhiya, ang isang layer ng siklo na ito ay nagsimulang bumagsak. Ang sakit na naghihintay na makita kang yumuko, nasira, sumuko sa lahat, ngunit tama ka. At naubos nito ang kapangyarihan ng modelo na nagpapahirap sa iyo. May mga pagbagsak na inaasahan sa iyo, mga pagbagsak na tila karapat-dapat ng lohika ng tao, ngunit hindi kailanman nalutas ng banal na katarungan. Ang paglaban na inilagay ko nang hindi man lang nauunawaan kung bakit ay isang malakas na espiritual na sandata. Walang katigasan ng ulo o pagmamataas, ito ay isang panloob na lakas na inilagay ng Diyos sa iyong espiritu bago ka isinilang. At sa tuwing pipiliin mong lumaban, may isang bagay sa kabilang panig na nanghihina. Ang kapangyarihang ito ay hindi pisikal at alam mo ito, lumalaban siya kahit hindi niya alam kung paano magising kinabukasan. Nagtiis siya sa gitna ng mahabang gabi na tila walang katapusan. Lumalaban ka nang walang nakakaalam kung ano ang kinakaharap mo. Ang ganitong uri ng paglaban ay hindi nagmumula sa isip kundi sa kaluluwa.
At siya ang sumira sa lahat ng bagay na nagtangkang magbihag sa iyo. Nawalan ng teritoryo ang sakit dahil hindi nito ibinigay sa akin ang pinakagusto ko, ang iyong dedikasyon. Inilagay ng kaaway ang lahat sa kanyang pagod. Naisip ko na kung magsisikap ka ng husto, sa huli ay susuko ka. Ngunit may isang detalye na hindi kailanman natutunan ng kadiliman na harapin. Ang kaluluwa ng hinirang ay hindi nasisira, ngunit nililinis ang sarili. Sa pamamagitan ng paghawak sa pinakamahirap na araw, hindi ka lamang nakaligtas. Naubos mo na ang mga estratehiya na inihanda laban sa iyo. Kapag nananatili ka sa iyong posisyon sa isang masamang araw, ang isang masamang araw ay nawawalan ng karapatang tumayo. At ngayon, kahit na hindi mo lubos na nauunawaan, napagtanto mo na may nasira sa hangin, nawalan ng kapangyarihan ang pag-uulit na ito. Bumaba ang pasanin na ito sa kanyang balikat, sapagkat sa pamamagitan ng paglaban, kapag sinabi sa iyo ng lahat na sumuko, ikaw ay naging isang espiritual na naghihiwalay, at sa susunod na yugto, mapagtanto mo na ang ilan sa mga sakit na naranasan mo ay hindi kahit na sa iyo. Dinadala mo ito sa loob ng maraming henerasyon. Mayroong isang lalim ng iyong sakit na hindi kailanman naiintindihan ng maraming tao sa paligid mo. Ang bigat na dinadala mo sa iyong likod ay hindi proporsyonal sa iyong mga pagpipilian o pagkakamali. Ito ay mas malaki. Dumaan ka sa mga damdamin, pattern at labanan na nagsimula bago ka umiiral. At kakaiba, hindi ito dahil iniwan ka ng Diyos, kundi dahil ikaw lamang ang may espiritual na istruktura na kinakailangan upang sirain kung ano ang sumira sa iyong angkan sa loob ng mga dekada. Ang ilang mga sakit ay paulit-ulit sa mga pamilya dahil walang sinuman ang may sapat na lakas upang harapin ang mga ito dati. Mga adiksyon, pagtanggi, pag-abandona, emosyonal na kahirapan, hindi nakikitang mga salungatan. Ang lahat ng ito ay kumalat sa kanyang mga ninuno bilang isang mapait na mana. At nang hindi namamalayan nito, ipinanganak ka bilang huling hadlang, ang puntong pinili upang ihinto ang daloy ng pagkawasak. Naramdaman mo ang sakit na hindi sa iyo dahil ikaw lang ang may kakayahang pagalingin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng sinuman sa kanila. Mula pagkabata, naramdaman niya ang isang responsibilidad na hindi mo maipaliwanag. Lahat ng bagay sa buhay niya ay tila may mas mabigat, mas maraming kahihinatnan, mas malalim. Palagi kang nagtataka kung bakit ang ilang mga sitwasyon ay nasaktan ka ng husto, kung bakit ang ilang mga siklo ay pinipilit ka ng husto. Ngayon ay naiintindihan mo na, hindi mo sinasadya na nakipaglaban ka para sa isang buong kwento. Ang iyong paglaban ay umabot sa mga nauna sa iyo. Kinilala ng mundo ng mga espiritu ang iyong kahalagahan nang magpasya itong huwag nang ulitin ang mga pag-uugali na sumira sa iyong pamilya. Kapag pinili mong lumayo sa nakakalason na kapaligiran, kapag nagpasya kang magmahal sa ibang paraan, magpatawad sa ibang paraan, kumilos ng iba, ang lahat ng ito ay tulad ng isang mahusay na nakatarget na suntok sa mga estruktura na tila hindi mapaglabanan. Hindi lamang siya nakikipaglaban para sa kanyang sarili. Nakikipaglaban siya para sa lahat ng mga taong hindi kailanman mapagtagumpayan ang nang-aapi sa iyo, at ang pinakakahangahangang bagay ay na kahit na dalhin mo ang timbang ng kapanganakan na ito, hindi ka bumagsak. Naghintay, naiintindihan mo, nasaktan pa nga siya. At ang posisyon na ito ay ganap na nagbago sa espiritual na landas ng kanyang angkan. Sa susunod na punto, malalaman mo kung bakit tila hindi proporsyonal ang iyong pakikibaka at kung bakit ito ang nagtulak sa iyo na wakasan ang pamana na iyon. Ang tindi ng mga paghihirap na iyong kinakaharap ay hindi kailanman umabot sa antas ng iyong edad, iyong karanasan o iyong personal na kasaysayan. Ito ay palaging intrigued sa iyo,
na parabang ang bigat sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong katawan ay dapat dalhin. Ngunit may espiritual na dahilan para dito. Hindi lamang ikaw ay nahaharap sa iyong sariling pakikibaka, ngunit nahaharap ka rin sa mga huling kabanata na sumira sa buong henerasyon bago ka. Nakatakda ka na para sa isang huling punto, ang huling pahinga kung saan maaari ko pa ring subukang kumilos. Kapag itinaas ng Diyos ang isang tao upang sirain ang isang mapanirang pamana, ang taong iyon ay laging nahaharap sa mga bagyo na tila hindi makatarungan at hindi proporsyonal. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil ang buong bigat ng mga dekada ay nahuhulog sa huling link na maaari pa ring talikuran, ngunit hindi ka sumuko. At pinigilan ang mga puwersa na umunlad sa loob ng maraming taon dahil sa emosyonal na kahinaan ng mga nauna sa iyo. Nang lumaban siya, isang buong pila ang naputol. Ang pakiramdam ng pagkapagod, ng malalim na pagkapagod ng isang labanan sa normal ay nagmula sa paghaharap ng mga ninuno na ito. Pinuputol mo ang mga ugat na lumago ng napakatagal sa espiritual na lupa. Sa tuwing ginagawa niya ito ng iba, may nasira. Sa tuwing pipiliin mo ang kabaitan, kapayapaan, pagpapatawad, katahimikan, isang lumang istruktura ang nawawala ng isa pang piraso. Aniya bagahin simple nga mga desisyon may dako nga espiritual nga mga kahihinatnan. Maraming mga labanan sa kanyang buhay ay hindi isang pag-atake sa kanyang kasalukuyan, ngunit isang desperadong pagtatangka upang hadlangan ang kanyang hinaharap. Dahil kung mananalo ka at mananalo ka, magbabago ang lahat mula noon. Ikaw ba o ang iyong siklo? At pinalakas ka ng Diyos upang ang iyong tagumpay ay maging iyo. Kaya naman napakatindi ng proseso, isinasara mo ang mga pintuan na hindi na muling magbubukas sa linya ng iyong pamilya. Mga pintuan na responsable para sa pagkawasak ng mga pangarap, pamilya at kapalaran. At ngayong naitatag na ang paghihiwalay, may naramdaman kang kakaiba sa hangin. Isang katahimikan na hindi umiiral dati, isang kalinawan na tila imposible. Dahil sa pamamagitan ng pagputol sa siklo na ito, pinapagana nito ang isang bagong antas ng espiritual na autoridad. At iyon mismo ang inihayag ng susunod na punto, kung paano ang sakit na nagtangkang pumatay sa iyo ay naging pinakadakilang mapagkukunan ng pangangatwiran at lakas sa iyong buhay. Ang sakit na nagtangkang humihila sa iyo pababa ay nag-angat sa iyo sa isang lugar na hindi mo naisip na hindi. May mga sugat na sa simula ay tila dumudugo, ngunit sa paglipas ng panahon nagiging mga palatandaan ito ng espiritual na autoridad. Ang tindi ng karanasan ay nagbigay sa iyo ng isang bagay na walang natutunan sa mga libro o lektura, malalim na pagkilala. Sinimulan mong makita ang buhay mula sa isang anggulo na ang mga nakaligtas lamang ang makakaunawa. Hindi ka nabawasan ng sakit, pinayagan ka nito. Bawat suntok na natanggap niya, bawat hindi inaasahang pagtataksil, bawat mabigat na katahimikan na sumasakit sa iyo, ang lahat ng ito ay naging maturity. Hindi ito mabilis, hindi maganda, hindi madali. Ngunit may nangyari sa iyong espiritu sa panahon ng labanan. Ito ay naging mas mahirap, mas may kamalayan, mas nakasynchronize. Ang sakit ay nagpapaperpekto sa kanyang paningin, tulad ng apoy na naglilinis ng ginto. Sinimulan mong tingnan ang mga intensyon ng mga tao, mga paggalaw sa paligid mo, at maging kung ano ang espiritual at emosyonal. Kung ano ang nagpabagsak sa iyo ngayon ay hindi na nakakaapekto sa iyo ng may parehong puwersa. Ang mga sitwasyong minsan ay destabilize ka ay hindi na nakakahanap ng lugar sa iyo. Ito ang autoridad. Pagkatapos ay ang lason ay hindi lamang nawawala ang epekto nito, ngunit nagiging isang panlunas din sa loob mo. Hindi ka na nagre-react tulad ng dati dahil hindi ka na ang parehong tao. At yaong mga nagdusa sa antas ninyo ay hindi na bumabalik sa dating antas, sila ay lumalaki.
Ang prosesong ito ay nagsanay sa iyo nang hindi namamalayan ito. Inihanda ka nila para sa mas malalaking sandali, mas komplikadong labanan, mas malalim na desisyon. Habang sinusubukang sirain ka, pinalakas ka ng Diyos. Habang sinusubukan nilang lituhin ka, nakakuha ka ng kalinawan. Habang sinusubukan nilang saktan ka, ikaw ay hinubog. Ang sakit ay ang instrumento, ngunit ang resulta ay kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng tao, kundi espiritual na kapangyarihan na hindi kayang alisin ng sino man sa iyo. At ang kapangyarihang ito ang nagising sa pag-iingat sa espiritual na mundo. Dahil kapag hindi sinisira ng sakit ang pinili, nagiging banta ito sa lahat ng nagtangkang apihin ang kanyang buhay. At sa susunod na sandali, mauunawaan mo kung paano nakaligtas sa pinakamataas na tindi ng pag-atake. Hindi ka naa-access sa lahat ng bagay na nasaktan ka sa nakaraan. Ang yugtong ito na halos pumatay sa iyo ay hindi aksidente. Ito ang rurok ng pag-atake, ang huling suntok, ang huling pagtatangka na lumayo sa layunin na nagaganap na sa iyong buhay. Kinakalkula ng kaaway ang bawat detalye, ginamit ang lahat ng puwang, lahat ng lumang sakit, lahat ng kawalang katiyakan na dala pa rin nito. Ito ay isang direkta at malalim na pag-atake na idinisenyo upang gawin kang sumuko. Ngunit hindi mahalaga kung ano ang nilikha ng Diyos sa iyo sa panahon ng proseso. Mas matindi ang sakit kaysa dati dahil ito na ang huling pag-atake. Akala mo hindi ka na makakapag-usap ng isa pang araw o isa pang pag-uusap o isa pang kabiguan. Alam mo ba ang sandaling tila bumukas ang mundo at gumuho ang lahat? Hindi ito kakulangan ng pananampalataya. Ito ang kasukdulan ng labanan. Siya ang desperado na kaaway na pagtanto na nawawalan siya ng kontrol sa espiritual na salaysay. Bet mo na sa wakas ay masira mo ito. Ngunit hindi mo ito sinira. At kapag ang isang pag-atake ay hindi natuloy sa rurok nito, nawawala ang lahat ng kapangyarihan nito sa iyo. Kaya ito ay sa espiritual na mundo. Kapag nakaligtas ka sa kung ano ang dapat na sirain ka, hindi ka na-access sa anumang bagay na may mas kaunting kapangyarihan kaysa doon. Dumaan siya sa pinakamatinding bagyo at nakaligtas. Binago nito ang kanyang espiritual na katayuan. Ngayon ay sumasakop ka sa isang lugar kung saan ang mga lumang pagkakamali, lumang takot at lumang pag-atake ay hindi na makahabol sa iyo. Ang matinding sakit na ito ay humantong sa iyo sa isang paghahayag. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong naisip at mas proteksyon kaysa sa iyong iniisip. Ang dapat ay ubusin ka ay natutunaw kapag natagpuan nito ang banal na paglaban sa loob mo. Simula noon, binago ng digmaan ang bansa. Tumigil ka sa pag-uusig at naging isang taong nagsusuot ng espiritual na baluti na hindi maaring sirain. Ang sandata na ito ay hindi nagmumula sa kanyang kapangyarihan, kundi mula sa interbensyon ng Diyos sa kanyang paraan. At ngayon na nabigo ang pangwakas na pagtatangka, ang espiritual na larangan sa paligid mo ay nagbago. Ang paulit-ulit na pag-atake na ito ay tumigil dahil walang saysay na igiit na walang butas. Alam ng kaaway na natalo siya. Kaya sa susunod na punto, mauunawaan mo kung ano talaga ang nangyari. Umakyat ka na sa espiritual na antas at ang pagsulong na ito ay naglagay sa iyo sa isang dalas na hindi na ma-access ng mga lumang puwersa. Nang masira ang siklo, ang kanyang kaluluwa ay itinapon sa isang bagong espiritual na espasyo. Hindi mo ito napansin kaagad, ngunit binago ng iyong diwa ang dalas. Ang mga bagay na minsan ay yumanig sa iyo ay hindi na nakakahanap ng kanilang lugar sa iyo. Ang mga sitwasyon na dati ay nag-aalis ng iyong kapayapaan ng isip ay dumadaan na ngayon tulad ng hangin na hindi nakakahanap ng mga hadlang. Hindi ito kawalang malasakit, ito ay taas. Ikaw ay nasa ibang espiritual na antas at ang mga taong nagtangkang tamaan ka ay hindi na makakarating sa kinaroroonan mo.
Ang bagong antas na ito ay hindi naabot sa magagandang salita, ngunit sa mga labanan na nanalo. Bawat sakit na naranasan mo ay naging isang hakbang. Gabi-gabi, kapag nagdarasal siya ng walang kapangyarihan, siya ay nagiging tulay. Ang bawat tahimik na luha ay naging gasolina para sa pag-akyat. Hindi siya umakyat dahil gusto niya, umakyat siya dahil kailangan niya. At ngayon ay mayroon na siyang espiritual na kapanahunan na hindi maaaring likhain na natamo lamang sa pamamagitan ng karanasan. Sa mundo ng mga espiritu, ang mga antas ay tumutukoy sa pag-access. At ipinaliliwanag nito kung bakit tumigil sa pagtatrabaho ang mga tao, sitwasyon at pag-atake na nang aapi sa kanila. Hindi dahil tumigil sila sa kanilang sariling inisyatibo na hindi ka na handang tamaan sa lumang paraan. Nagbago ang dalas, nagbago ang panginginig ng boses, nagbago ang spiritual na larangan. Napagtanto ito ng kapaligiran sa paligid mo bago mo ito nalaman. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay sa iyo ng mas malalim na pananaw. Nararamdaman mo kapag may mali, tinutukoy mo ang mga intensyon bago magsalita ang isang tao. Nakikilala mo ang mga pag-atake bago mangyari ang mga ito. Hindi ito paranoia, kundi isang matalim na paghuhusga. Ang dating nalilito sa iyo ngayon ay wala ng kapangyarihang manipulahin ang iyong damdamin. Wala ka na sa iisang larangan ng digmaan, nasa itaas ka nito, nakikita mo ang lahat ng may talas na nagmumula sa espiritu. At ang pagbabagong ito sa dalas ang nagising sa sumusunod na paghahayag. Kapag ang hinirang ay nakaligtas at nabuhay na mag-uli, tumatanggap siya ng isang di nakikitang espiritual na bakas na nagpoprotekta sa kanya. Nakikilala at nakikilala siya sa mundo ng mga espiritu. At ito ang malinaw na mauunawaan mo sa susunod na punto. Kapag napagtagumpayan mo kung ano ang dapat mong sirain, may nangyari sa di nakikita, nakatanggap ka ng isang palatandaan. Hindi ito isang nakikitang tanda sa mata ng tao, ngunit sa espiritual na mundo, ito ay nagniningning na parang apoy. Ito ang tatak ng mga nakaligtas, ng mga tumawid sa lambak ng mga anino at lumabas na may kapangyarihan. Ang tatak na ito ay hindi karapat-dapat, ito ay ipinagkaloob at ipaalam sa lahat ng mga espiritual na puwersa na hindi ka na isang tao na maaaring ibagsak. Binabago ng tatak na ito ang paraan ng pagtugon ng mundo ng mga espiritu sa iyong presensya. Ang mga pag-atake na dati ay walang kahirap-hirap ngayon ay kailangang kalkulahin, ngunit nabigo pa rin sila. Ang mga pintuan na dati ng sarado ay binuksan ng walang pagtutol. Ang mga kalsada na dati ay tila imposible ay nagiging na-access. Tinutukoy ka ng tatak bilang isang taong nakaranas ng paghatol ng sakit at inaprubahan mismo ng langit. Ito ay tanda ng proteksyon, pagiging lehitimo at pagpapanumbalik ng karangalan. Sa pamamagitan ng selyo na ito, ikaw ay nagiging isang tao na nagdudulot ng liwanag kahit na sa pinakasiksik na populasyon na kapaligiran. Ang mga tao ay nagsisimulang makaramdam ng isang bagay na naiiba sa paligid mo, kung minsan ay hindi nauunawaan kung ano ito. Ang mga sitwasyong dati ay nakaapekto sa iyo ay nawala na ngayon bago mo ito hinawakan. Hindi ito swerte, hindi ito aksidente, ito ay isang espiritual na takip. Ito ay ang pagkaunawa na ang iyong kaluluwa ay nadalisay sa digmaan at ngayon ay nagtataglay ng katibayan ng mga taong dumaan sa apoy, ngunit hindi na amoy ang usok. Ang label na ito ay nag-iisip din ng iyong mga relasyon. Kung ano ang hindi naaayon sa iyong layunin ay nagsisimulang lumipat ng natural. Ang mga taong hindi maaaring mag-vibrate sa kanilang dalas ay aalisin mula sa kalsada. Hindi ito isang pagtanggi, ito ay isang proteksyon. Ang Diyos ang nagsara ng mga pintuan na hindi magdadala sa iyo sa layuning inihanda para sa iyo. Ang press
ay nagtatag ng isang bagong uri ng paggalang kahit na sa mga taong hindi kailanman pinahahalagahan ang kapangyarihan nito. At tulad ng anumang espiritual na selyo, hindi lamang ito tanda ng proteksyon. Ito rin ay isang palatandaan ng pag-aktiva. Ihanda ang lupa upang maunawaan ang isang bagay na malalim. Lahat ng naranasan mo ay hindi ordinaryong pagdurusa. Ito ay isang espiritual na pagsisimula at ang katotohanan ito ay ibubunyag sa susunod na punto. May mga sakit na nagbibigay lamang, ngunit ang iba ay nagsisimula. Ang naranasan mo ay hindi nahuhulog sa kategorya ng ordinaryong pagdurusa. Ito ay nakabalangkas, pinahihintulutan at sinamahan ng langit para sa isang mas malaking layunin kaysa sa maunawaan ng iyong isip noon. Ito ay isang daanan, halos isang espiritual na ritual, kung saan ang kanyang kaluluwa ay tuwid, perpekto at nagising. Pumasok siya sa prosesong ito bilang isang normal na tao, ngunit lumabas siya bilang isang handa na tao. Ang espiritual na pagsisimula ay hindi nangyayari sa tahimik na kapaligiran. Nangyayari ito sa kaguluhan kung saan tila nawala ang lahat. Doon nagsimulang magbago ang kanyang paningin, bagamat tahimik. Ang sakit ay humubog sa mga lugar na dati ay nagpapahinga sa loob mo. Itinuro nito sa iyo na kilalanin ang mga intensyon, kilalanin ang mga espiritual na paggalaw upang makita ang mga panganib bago sila dumating sa iyo. Sinanay ka sa masamang teritoryo, hindi upang mapahamak, kundi upang dakilain. Ang prosesong ito ay nagpapatunay sa kanyang landas. Marami ang naniniwala na ang pagiging lehitimo ay nagmumula sa mga titulo, posisyon o pagkilala ng tao, ngunit sa espiritual na mundo, ito ay nagmumula sa kaligtasan ng buhay. Ang sino mang tumawid sa isang libis na gaya ng iyong kinaharap ay tumatanggap ng kapangyarihan na hindi maaaring magnakaw ng sinuman. Ang sakit ay humubog sa iyo sa paraang dati ay nagpapawalang bisa lamang sa iyo. Dahil sa pagyanig sa kanyang kalooban, tuluyan na siyang nawalan ng pahintulot na pumasok, naging matatag ka, at narito ang isang lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang mga nagsisimula ay hindi kailangang ulitin ang proseso. Tapos na ang pag-ikot dahil tapos na ang dapat mong mangyari. Ginawa ng sakit ang kanyang trabaho at itinapon. Hindi ka nadadalhin ng langit sa lugar na iyong napanalunan. Ang naranasan mo ay hindi na mauulit dahil hindi na ito kailangan. Kompleto na ang pagsisimula at naaprubahan ka. Ngayon naiintindihan mo na hindi iyon parusa. Paghahanda iyon, hindi ito pag-abandona. Ito ay isang aktibidad, hindi ito isang pagkatalo. Ito ay isang paglipat. At ang lahat ng ito ay naglalagay sa iyo sa isang bagong panahon kung saan hindi ka na dumating bilang isang tao na sinusubukan pa ring mabuhay, ngunit bilang isang kwalipikadong tao, bilang isang tao na alam na walang alinlangan na ang siklo ay tapos na. Kung nakarating ka na sa ganitong kalayo na pagtanto mo na wala kang naranasan na walang kabuluhan, ang bawat sakit, bawat pag-uulit, bawat tahimik na gabi ay humantong sa iyo sa isang paggising na maaaring hindi mo naabot. Ngayong nauunawaan mo na ang proseso, ang tanong ay nananatili, ano ang gagawin mo sa espiritual na autoridad na ibinigay sa iyo? Tapos na ang pagsisimula, ngunit dito mismo nagsisimula ang paglalakbay. Itanong, anong mga lumang saloobin ang dapat kong iwanan? Anong mga pintuan ang isinara na ng Diyos na pilit kong subukang buksan? Anong klaseng buhay ang gusto kong buuin ngayong hindi ko na dinadala ang bigat ng sirang linya? Ang mga sagot na ito ay hindi magmumula sa labas. Ang mga ito ay nagmumula sa kalinawan na itinanim ng Diyos sa iyo sa buong prosesong ito. Naghanda ka na para sa ibang pagkakataon at nagsisimula na ang sandaling iyon.
Huwag mong tanggapin ang pamumuhay bilang isang taong natigil pa rin sa lambak kung inilagay ka na ng Diyos sa landas ng bundok. Tingnan ang iyong buhay na may bagong pananaw na ito, ang isang tao na hinila mula sa mga anino at naridirect ng banal na kamay. Tapos na ang pag-aani, ngunit nagsisimula pa lang ang pag-aani. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyo at nagpatunay ng isang bagay na ipinakita na sa iyo ng Diyos, inaanyayahan kita na manatili sa landas na ito. Matag-subscribe sa iyong channel, i-on ang mga notification, at patuloy na tumatanggap ng mga mensahe na nagpapalakas sa iyong espiritu at nakahanay sa iyo sa layunin na isinulat ng langit para sa iyong kwento. Hindi ka nag-iisa. Ano ang sinimulan ng Diyos sa iyo, tapos na.